And then that night, tingnan nyo, tapos nag-baptize din. And they spake the word of God, the word of the Lord, verse 32, and to all them that were in his house. And he took them the same hour of that night. Pero anong ginawa muna ng jailer? Itong tough-hearted lookout, anong unang ginawa niya? Hindi ba muna siya nagpabaptize? Ibabaptize siya. Pero hinugasan muna niya ang sugat ni Paul. So walang pakialam to kay Pablo. Gutom sila Paul, Silas, duguan, maimpeksyon ang kanilang sugat, ang dumi sa pulungan. Kaya sabi niya, Paul, bago mo i-baptize, pwede ba munang hugasan ko mga sugat niyo? Nakita niyo kung paano binabago ng Diyos ang isang matigas na puso. At ginagawa niyang malambot. At sasabihin niya sa missionary, I'm willing to be baptized, but can I wash your wounds? Inisin ko muna yung puso. Hindi na makakagawa niya. Ang Panginoon na. Wala nang mapapagago ng puso kita. Ang matigas. Nakasitigas ng mga ito. Kuya. Kahit ikaw pa pinakamatod dito sa katawan. At nakapita na tayo dito ng sapat ng mga katutuan ng mga matitigas ng puso, pero sa biyaya ng Panginoon dumago. Dahil tinanggap niya. Sabi dito, and it took them the same hour of the night, wash their stripes. And then pagkatapos siya binugasan ng kanyang sugat, saka siya nagpapaptize at lahat ng kanyang sampahayan straight. Mga kapatid, tatlo lamang yan sa mga naging members from the very first day, from the very first night, na nagmahal at tutong magsilbi sa Panginoon. Binuksan ni Lydia ang kanyang bahay. Yung young lady na yun, wala na tayong description, but I believe, naging servant niya ng Panginoon. Na hindi na siya sumama doon sa kanyang grupo na pinagkakakitaan na ng pera. At siya ay marahil naging lingkod ng Panginoon at binigay niya na kanyang buhay para sa Panginoon. Pero may isang pamilya din na yung lalaki, yung asawa niya, yung lahat na nakilala. Amen. Anong sinasabi ko dito? Ang misyon, una sa lahat, dapat masingka. Hindi mo magagawa ang ma-involve sa missions maliban na kung ikaw ay mission field pa. Kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo,